Joke time muna tayo po para maibsan yung sama ng loob ng mga nag-iiyakan ngayon. Yung mga maisog, iyakan sila ngayon. Yan kasi, kung ako sa inyo, tumahimik na lang po kayo. Kaya lang, sabi nga natin mga kababayan, Kuting Napoleon Bonaparte, Emperador ng France. I-French po yung presiding officer pala po doon, presiding judge. Do not disturb your enemies when he is committing mistakes. Huwag nating istorbohin. Hayaan natin yung mga DDS na ipahamak nila yung kanilang sarili at ipahamak yung kanilang leader sa kakadaldal. Dito muna tayo, mga kababayan sa Joke Time. Galing kay Jack Napukaw. Ito, buy-bust operation, war on drugs. Ngayon, may kasalukuyang buy-bust operation sa isang mall. Nakalata yung subject ng mga pulis sa buy-bust operation. Nakalata na yung katransaksyon pulis. Ngayon, bigla itong kumaripas ng takbo. Siyempre, nagkagulo yung mga tao. So biglang nag-report yung police, nagradyo sa kanyang commander. Sir, sabi niya, nakatakbo po. Nakatakboan niya yung subject. Sabi ng commander, okay, bantayan lahat ng exit. Yung exit ng exit ng mall. May pangalan niya na exit. After 5 minutes, bumalik yung police kay commander para mag-report. Sabi niya, sir, nakatakas yung subject. Bakit? Tanong ng commander. Iba niya pinabantayan ko sa inyo lahat ng exit? Binantayan, sir. Kaya lang, nakita ko, lumabas sa entrance yung suspect. Mali yung instruction, hindi naintindihan yata masyado na pwedeng mag-exit sa entrance. May pagkabobo yung pulis. Hindi pumasok sa isip niya na yung entrance pwedeng mag-exit. Binantayan lang yung may pangalan na exit, yung entrance, hindi binantayan. Mali yung pick up. Suspendido yung pulis. Anyway, joke man lang po. Pamatik na. 200 pesos kay Jack Napukaw. Padala mo na lang yung GCash number mo. Qualified ka na rin sa monthly draw. 5,000 yung price. 5,000 pesos. Yung hindi mabobonot, qualified sa grand prize. 10,000 pesos sa December po. Dito na po tayo sa seryosong topics natin. Siyempre, kay Digong pa rin mga kababayan kasi ang dami ng mga reactions. Nagpalabas na rin po ng reaksyon yung Palasyo Malacanang. Yan po. Basahin natin March 15. Sabi dito, witnessing the first appearance attended by former President Duterte before the ICC, everybody could see how justice starts to roll down. No postponement of this first appearance was accepted by the court since there is no need, and it is not yet the time for the suspect to present his defenses and evidence. The judge even emphasized that the court's doctor gave the opinion that former President Duterte is fully mentally aware and fit, and that he had undergone further checks and tests at the detention facility. It was also confirmed by the court based on the report of the registry that former President Duterte was informed of his rights, including Article 66 and 67 of the Rome Statute, and he was aware of the warrant of arrest in the English language. Therefore, it reveals further that former President Duterte was indeed afforded his fundamental rights as a subject of crimes against humanity, specifically murder, contrary to Duterte's camp's statements. This is what we call fair trial. Wala nang binanggit mga kababayan, yung Palasyo Malacanang,
tungkol sa naging hirit ni Attorney Salvador Miljaldea na si Digong kinidnap. Pure and simple kidnapping. Ang ginawa ng Palasyo Malacanang, kung ano lang yung sinabi. Nakita ninyo kung gaano ka ingat magpalabas ng statement po yung Palasyo Malacanang. Abang yung mga Duterte, tira lang ng tira. Confused po sila. Kaya sabi nga natin, imbes na mapabuti lalong nadiin si Digong dahil po sa hindi pinag-aaralan yung mga statement. Imagine si Attorney Miljaldea, direktang inakusa, in effect, direkta niyang inakusa yung ICC na kinidnap si Digong. Di ba? Na malinaw mga kababayan, in-emphasize dito sa press statement ni Yusek Claire Castro na may warrant of arrest and it is in order. Ano? It was also confirmed by the court based on the report of the registry that former President Duterte was informed of his rights including Article 66 and 67 of the Rome Statute and was aware of the warrant of arrest in the English language. Hindi man binanggit dito ni Yusek Claire Castro ang term na kidnapping, pero yun ang ibig niyang sabihin sa pagbanggit niya, quoting ICC Presiding Officer, Presiding Judge Julia Motok, na may warrant of arrest issued. Kostro di Interpol. Kaya malabo yung kidnapping. And sabi ko nga sa inyo, with that statement na ginawa po ni Miljaldea, malabo na paboran sila ng paboran sila ng ICC. Malamang mapabilis yung conviction. Di ba? Paano niya, Mr. Maravillas, mapabilis na yung next hearing, September 23. Binibigyan po ng tamang panahon. 6 months sila na maghihintay before na mangyari yung susunod na hearing. So malamang abutin po ng more than 8 years. Kung ganon yung pace ng hearing po. Pero baka hindi man. Pero that's the usual mga kababayan. Sabi ni Attorney Conte, sa bagay, si Dilima nga po dito sa atin, 7 years na nakulong. Si Digong, baka parihas din ang abutin 7 years before na mailabas yung judgment kung convicted or acquittal po. Pero sa bigat po ng mga ebidensya, nahawak na ngayon ng ICC. Ewan ko lang, mga kababayan, kung malusutan pa ito ni Digong. Sabi ni Trillanes, napanood natin yung interview sa kanya. Divine Providence na niya ito, yung nangyari sa kanya. Sa bagay, pag napanood po ninyo yung video ni Digong kung paano pinagmumura yung Diyos, maintindihan ninyo kung bakit mga kababayan pinahintulutan ito ng ating Panginoong Diyos na mangyari sa kanya. Yan po, pakinggan ninyo. Laging nagbabiral ito po sa TikTok. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala? Maniwala ka? Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyang. No. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, as I said, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsak-tsak wala yun ng nanay pati tatay mo. Wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Panginang klase. Jokingly aside mga kababayan, tingin ninyo, yung panalangin po ni Kitty Duterte, humingi siya ng panalangin po. At yung mga DDS na nag-iiyakan ngayon, nagsisindi ng kandila mga kababayan sa mga protest rally nila, packets of rallies in some parts of Mindanao. Tingin ninyo po, pakikinggan ng buhay at totoong Diyos? Yan ang tanong natin sa ating mga kababayan. With that statement, mocking God, insulting God, at
proud na proud siya. Pinapalakpakan pa ng kanyang mga supporters. Nagtatawanan. Tingin ninyo, pakikinggan ng Diyos yung panalangin ng mga DDS ngayon? O hayaan mga kababayan ng Diyos na pagdusahan niya ang kanyang mga kasalanan sa ICC detention cell for lifetime para maturuan siya ng leksyon na ang Diyos, that God is not mocked. Kaya consequence ito mga kababayan sa aking paniwala. Itong nangyari kay Digong at nangyayari kay Sara at sa mga Duterte because of their arrogance, too much arrogance in mocking God. Sinagad nila mga kababayan yung kasamaan. Ito yung consequence ng kanilang mga ginawa. Napakalinaw po, ulitin ko sa inyo ito para maging aware kayo that God is not mocked. Yan o. Be not deceived. Huwag kayong palilin lang. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, kung ano daw ang itinanim ng tao, that shall he also reap. Ay siyang aanihin mo. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. So naintindihan na po ninyo, mga DDS. So ito nangyari kay Digong dahil sa sarili niyang kagagawan. At sinisisi ninyo ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po na wala mang kinalaman dito ang ating Pangulo. Only that, nakalimutan ni Digong na sa kanyang pag-atras sa ICC, nakalimutan niya na umalis din sa Interpol. Talagang inayaan ng Diyos mga kababayan na hindi yon pumasok sa isipan ni Digong, 10 ng kanyang mga advisors, na pwede pala yung ICC gamitin yung Interpol. And as a member, ang Pilipinas, we are obligated. Ngayon, sabi nga po ni Kato Nying, tapos ni Jerry Baha, pwede sana na hindi mag-cooperate dito. Pwedeng gawin ng ating Pangulo. Lang sinagad nila yung kasamaan. Yeah, pakinggan ninyo si Kato Nying tapos si Jerry Baha. Hindi naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Oo. Yung arrest warrant na yan, si Manyan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, wang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Oh, ba't ka naman gagawa ng mabuti? Araw-araw ay tinatawag kang bangag, Ayan. adik, Oo. diktador. Oo. Tapos You see? papaplanuhan ka bang ipapatay? Papaplanuhan, papatay. Tapos ipagtatanggol mo ba yan? parang tama, kumpatsero. sabi ko, okay. Oh. Iba rin talaga pag may kausap ka ibang tao. Yan din naman yung binabanggit natin, parang nag-extend ka ng reconciliation, helping hand. Iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Bangag ka. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Adik ka. Adik ka. Ngiwi ka. Lahat. Paano nga naman mangyayari? Kumbaga, Andun tayo eh. umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo. Pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin. Oo. Ay, tuloy lang ninyo yung pag-iinsulto sa ating gobyerno, mga DDS. Alangan man pagsabihan ko kayo, matitigas ang ulo ninyo eh. Ituloy lang ninyo. Nakita ninyo ang nangyari kay Sara. Pinagbantaan yung ating Pangulo. Tapos may sinabi siya. Kalat ngayon yung mga post sa social media. Ang sabi nila, pinagbantaan ni Sara na ipahukay yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Tapos ipatapon niya daw sa West Philippine Sea. Ngayon, ang nangyari, pinatapon mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong si Digong sa Netherlands. Di inadmit mo niya, Mr. Maravillas, na nagpatapon sa Netherlands yung ating Pangulo. Obligated po tayo, legal, rule of law ang sinundan ng ating Pangulo. Legal. Kasi under obligation tayo sa Interpol. Yan ang nilinaw po mga kababayan ni Yusek Claire Castro. Kahit niya may unity pa, hindi man na niya pwede na dahil kaibigan, hindi na tayo magko-comply sa ating international obligation. Pero sa totoo lang, tama yung sinabi po ni Jerry Baha, tapos ni Anthony Taberna. Paano niya? Tutulungan mo. Pagkatapos, araw-araw, walang tigil na pinagsasabihan kang iwi, adik, bangag. Nagets ninyo? Sinagad ninyo.
Dapat ma-realize ninyo yan. At kung ako sa inyo mga DDS, manahimik na muna kayo kasi nasa korte na po ang kaso. Pero kung ayaw ninyong makinig sa aking sound advice, ituloy lang ninyo ang inyong mga ginagawa. Maganda yan. Ang mangyayari niyan, mapapabilis ang conviction ng iniidolo ninyong si Digong. Mapapabilis yan. Nagsabi na po yung Congress na pag nag-request po ang ICC, willing silang mag-cooperate ng mga nakuha nila na mga information, testimonies doon sa Quadcom. Yan po. House to share findings versus Duterte if asked by ICC. Yan sabi po ni ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon. Sabi diyan, even if the Philippines is no longer a party because of its withdrawal, the ICC has already acquired jurisdiction over this case. And the testimonies of the witnesses who appeared before this committee investigations are publicly available. But if they really want the testimonies, the official transcript as well as the other pieces of evidence, of course, in adherence to subpoena, probably the committee will comply. So lalong lalakas po ang mga ebidensya na ipipresenta sa ICC. Mapapalakas po ang conviction po ni Digong. Kaya ituloy lang ninyo yung pagbanat dito sa mga congressmen. Ituloy ninyo. Ang nangyayari kasi, parang ang ginawa ninyo, kumuha kayo ng martilyo para iampas ninyo sa sarili ninyong ulo. Yan ang ginawa ni Digong. Yan ang ginawa ni Sara Duterte sa paghiwalay sa unity team. Sa pang-aaway niya mga kababayan sa ating Pangulong na Bongbong Marcos, sa pang-aaway niya kay Speaker Martin Romualdez at sa lahat ng mga congressmen. Kumuha siya, sila lahat, kumuha ng martilyo iniampas sa kanilang ulo. Ito na sila ngayon. Nakita ninyo? Kaya nga po, ito consequences ito ng kanilang mga sariling aksyon. Pero wala tayo sa lugar, wala tayo sa posisyon para mag-advise sa kanila. Kasi sabi ko nga, quoting Napoleon Bonaparte, sabi ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemies when he is committing mistakes. Nagets na ninyo? Sa bagay, matatapang naman kayo eh. Kaya lang, doon sa hearing po, trial meeting pala, biglang umamo si Digong. Nagtaka yung mga mamamayang Pilipino kasi di ba gusto niyang sipain yung mga taga-ICC? Yan o, balik tanaw sa Quadcom hearing ng House of Representatives. Last question. If one of these days the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Sipain ko po sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Kaya in-isolate po si Digong. Hindi na pinapunta doon sa courtroom. Na-gets ninyo kung bakit online lang siya? Doon sa kanyang detention cell siya, nag-iisa lang siya doon. Kasi baka manipa. At tulad ng hearing po ng Quadcom, gustong batuhin ni Digong, hampasin ni Digong si Trillanes. Biglang dinampot po yung microphone. Gustong hampasin si Trillanes. So nag-iingat, mga babae pa naman po yung mga judges. Baka batuhin ng upuan. Kita ninyo? Ito si Digong ngayon. Duterte noon, sabi rito. Sipain ko pa sila. Duterte sa ngayon sa ICC. I am Rodrigo Roa Duterte. Napakaluma na yan. Hindi niya ma-pronounce ng maayos yung ganyang middle name. Nawala mga kababayan yung angas. So ito yung nangyari sa kanya. Hinayaan ng Diyos na mangyari sa kanya. Kasi sabi po sa Bible, he who exalts himself shall be humbled. And he who humbles himself shall be exalted. Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napaka-humble po. May narinig kayong masasamang salita mula sa bibig ng ating Pangulo. Di ba wala? Busy siya, mga kababayan, sa pagsiservisyo at kasabay ng pangangampanya para sa mga kandidato ng alyansa
Alyansa para sa Bagong Pilipinas. You see, walang pagbanggit sa nangyaring pag-aresto. Hindi niya tinatapik sa kampanya. You see, ganyan ang matinong presidente. After mga kababayan na magpalabas siya ng official statement, balik siya sa normal na trabaho. Yung armed forces po, binigyan ng, ibigay ko sa inyo po. Yan o, Marcos orders increase in armed forces of the Philippine Subsistence Allowance. Under executive order, the daily subsistence allowance will increase from 150 pesos to 350 pesos, retroactive to January 1, 2025. Happy yung armed forces po, yung mga sundalo. Kaya never po na magatungan ng mga DDS na mag-aklas laban sa gobyerno. Inasikaso ng ating Pangulong Bongbong at ang loyalty nila. Mga professional sila. Natuto na sa mga kudita. Walang kinalabasang maayos. Kaya they will follow the chain of command. Kaya malabo yung pangarap ninyo. Ang sabi ni Digong, baka niya bukas, presidente na si Sara. Sabi niya doon, habang inaaresto niya, ni General Torre, pinagbantaan niya ako na pati yung mga anak ko ay baka malagay sa alanganin pag naging presidente na si Sara. Yan ang sinabi ni Digong. Yan physical po ay itinulak ako ni Hanilet. Tinabig niya ako at malakas ang pagkakatabig niya noong nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. Mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako mag-retire ako at aasuntuin ako ng kanyang mga anak at ng kanyang mga kamag-anak after na my retirement, even before my retirement. Trineten niya ako. Kaya po, malabo na bigyan ng interim release. Sabi ng abogado, si Torion, magpipetisyon daw sila for interim release ni Digong. Malabong pagbigyan po. With all these utterances na mga pagbabanta ni Digong, baka ibartoli na siya doon sa Siyempre, makakarating ito mga kababayan doon sa ICC. Lahat ng mga sinasabi niya. Tama po yung ating mga analysis. Pero sabi ko nga, kahit advisean natin sila, titigas ang ulo Ayaw makinig sa sound advice. Di hayaan natin sila na gawin nila yung gusto nilang gawin. Tapos sabi ni Sara, sabi sa latest na report, tatayo si Sara ang abogado. Bawal po yan. Confused na sila mga kababayan. Torete. Yan report dito sa Philippine Information Agency. News update. Vice President Sara Duterte will serve as one of the lawyers for former President Rodrigo Roa Duterte in the upcoming International Criminal Court ICC trial related to the crime against humanity charges filed against him. Yes, sabi ni Benji Contreras, may karanasan ba si Sara Duterte bilang isang criminal defense lawyer? May karanasan ba siya sa litigation? Well, bilang isang abogado, karapatan niya na ipagtanggol ang kanyang kliyente, lalo na kung ito'y tatay niya. At yan ay kung paintulutan siya ng gobyerno dahil bawal sa batas ito. O baka nakikita niyang ma-impeach na siya, kaya pwede na siyang mag-practice ng law by September 23, 2025 ang next hearing sa ICC. Good luck na lang sa kanilang Tatay Digong. Malamang ganon. Alam niya na conviction din siya mga kababayan sa Senate trial, impeachment trial. Yun siguro nakikita niya. Kaya ano pa man niya, kahit bawal akong mag-practice na ako. Ang tawag dito mga kababayan, ill-advised. Confused na sila. Hilong-talilong na po mga kababayan yung mga Duterte. Nag-crumble lahat yung kanilang mga pangarap dahil sa pag-iisip ng sangkagitna. Lahat ay nangawala. Sangkagitna sa politika. Kita ninyo? Kaya mahirap po ang mag-isip ng sangkagitna, hindi makapaghintay. Ito ngayon yung inabot nila. At malamang sa malamang paano na si Digong, yung kanyang kandidatura as mayor, ang sabi, kasama pa rin, sabi ng COMELEC, yung kanyang pangalan. At i-declare pa rin siya, pero hindi man siya halimbawa manalo, hindi man siya makakapaglingkod bilang mayor. Kaya malamang sa malamang, yung mga taga Davao, iboto na lang si Carlo Nograles. Kasi si Carlo Nograles walang kaso.
Kita ninyo? Maganda itong post ni Milyete Tumakdang Makil. Sabi niya, huwag masyadong lasing sa kapangyarihan. Bawat sikat ng araw ay papalubog din sa takip silim. Kasi noong November 2017, ito yung statement ni Digong. Kaya sabi ko kay Calamard, kung imbestigahan mo ako, sampalin kita, I will slap her in front of you. Why? Because you are insulting me. Ngayon, nag-react si Calamard nung mahuli si Digong, i-arrest ng ICC, ng Interpol. Sabi ni Calamard, dating UN human rights expert, to all those in power anya, now who think they are above the law, think twice, think carefully. Time will come, you will not enjoy impunity forever, no matter how powerful you are right now. Kita ninyo mga kababayan? So, tama po ang sinabi ni Calamard. Kaya walang idudulot pong mabuti ang pagmamalabis. Kaya ito, galit sa akin yung mga DDS. Huwag kayong magalit sa akin. Magalit kayo sa sarili ninyo. At kung ako sa inyo, magbagong buhay na kayo. Ang dami na nambaba sa akin po. Seriously, sinasabi ko sa inyo. Kung ako sa inyo, kung totoong mahal ninyo si Digong, advisean ninyo ng tama. Huwag yung sulsul ng sulsul. Sinulsulan ninyong sinulsulan. Kaya may kasalanan po kung bakit ganun ang nangyari kay Digong. Hindi lang siya mismo, ang kanyang pamilya mismo, kundi pati yung kanyang mga advisors. Naturingan kayo ng mga advisors. Hindi ninyo pinagsabihan si Digong na lumampas siya. Kung pinagsabihan sana ninyo, kasi advisor kayo, hindi ito sinapit ng inyong leader. Kaya lang, hanggang ngayon, nakita ko pala si Harry Roque, mag-abogado kay Digong, pero hindi pa siya na-recognize. Kasama si Sara. So, confirmed na sila, alam nila kung saan nagtatago si Harry Roque. At malamang sa susunod na pag-appear ni Harry Roque, dadakmain na siya ng Interpol. Makikita niya, Mr. Maravillas, winarningan mo. Kahit hindi ko warningan, siyempre, nakita ng mga congressmen. Nanood yung mga congressmen. Wanted siya ng Congress. Malamang mag-coordinate na po si General Torre sa Interpol na sa susunod na pag-appear ni Harry Roque, pusasa na si Harry Roque, iharap sa Congress. Tama pa mga kababayan? Malamang ganun ang mangyari. Kaya sige lang Harry Roque, tumayo ka dyan as counsel. Malamang pagtapos ng pakikipag-argumento mo sa prosecution, may nakaabang ng Interpol. O diba? Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang dito at harapin mo squarely. Kung hindi ka naman guilty, anong rason kung bakit ka magtatago? Tapos bigla kang dilitaw dyan. Lalo mo lang ininsulto yung Congress. At wala kang tigil sa paninira sa ating administrasyon. Talagang may paglalagyan ka sa mga ginagawa mo. Pero hindi yung tulad ng nangyari sa mga na-EJK. Legal na pamamaraan, papanagutin sa batas. The rule of law kasi ang sinusundan ng ating administrasyon. Ito si Sara, in-interview. Hindi ako ang problema, sabi niya. So yung dating narrative niya, poverty and hunger are the real problems of our country. Hindi ang mga Duterte. Sabihin mo yan sa ICC. Kung paniwalaan ka. Pinopolitika nila yung pagka-aresto, mga kababayan, ni Digong. Walang politika po dyan kasi yung kaso, final, ng mga complainants, private complainants, 2017 pa, wala pa sa pagiging Pangulo. Hindi pa naisip ng ating Pangulo. Barkada pa nila si PBBM. Hindi pa naisip ng ating Pangulong tumakbo sa pagka-presidente. May kaso na si Digong sa ICC. Final ng mga complainants, tinulungan ni Trillanes. Yan ang napakalinaw po. Kaya itong narrative ni Sara, malabo pong paniwalaan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang naniniwala lang, sila lang. You see? Pakinggan natin, mga kababayan, yung sinasabi niya rito. Andali lang po. Galing ito sa One News. Ay,
Yan. Doon sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo. So nagpapasalamat tayo na merong nagdadasal. Marami ang nagdadasal. Maraming nagdarasal daw. Pangalawa, nagpapasalamat. Pakinggan ba naman sila ng ating Panginoong Diyos na yung tatay niya, pinagmumura ang ating Panginoong Diyos? Ng suporta. At nagpapahayag ng kanilang nararamdaman. Huwag nating kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Correct. Ang totoong bayan, kayong lahat nandito kayo, nakikipagsapalaran kayo sa ibang bansa dahil walang oportunidad doon sa ating bansa. Patuloy ang kahirapan, patuloy ang kagutuman, Yan ang narrative patuloy niya, na yung wala dati. nangyayaring kaunlaran. Nakikita niyo yung Netherlands, di ba? Yes po. Gusto natin maging Netherlands ang Correct. Pero Bukas na ba, ma'am? bakit ba hindi nangyayari yun? Yun yung tanong natin. Hindi man siya sa tumutulong personal magtrabaho. Bukas na mag-president. Bukas na You see? Ma'am, president ka na, ma'am. Huwag natin Sinunsulan magpresidente. na hindi ako ang problema. Correct. Dahil po namin lahat. Dahil bakit nga ba ako nagiging problema? Dahil maganda. Dahil daw maganda siya, kaya naging problema. Saan sila, bibi? Saan po yung ano? Parang bata po. Well, yes, as I said earlier, our expectation that we will be given permission to visit since we are already complying as we speak with all the documents that they are asking of us. And then the next is we truly pray and hope that the court will listen for our request just to move the initial appearance so that we Rejected can have po? time to sit Denied. down with the former president and discuss what are the ways forward in his case. Thank you. So, pangiti-ngiti si Kasi Sarah. sikretong anong gwapa, mag-gigay ka, ma'am. Pwede na po, hindi mo dito bagon. Prayers tayo. Patawa-tawa sila, pilit nilang pinagtatakpan yung totoong kanilang nararamdaman, yung kanyang totoong nararamdaman sa pamamagitan ng parang yung sa impeachment po, unbothered. Kasi nga, ang projection nila, mga maiisog sila. Yung mga gestures na ganito, mga kababayan, napapanood ito ng mga judges. Tingin ninyo, pag napanood ang ganitong mga gestures, pinapakita na parang unaffected, unbothered, magiging maganda yung, magiging favorable, ang magiging judgment sa kanyang tatay. Iba ang reading niyan, talaga niya may diferensya ang mga taong ito. Walang remorse. Tama ba? Para niya sila unbothered talaga kahit napakalaki yung kasalanan. Crimes against humanity, ang kinakaharap mga kababayan na kaso ng kanyang tatay, pinapakita niya, unbothered siya, patawa-tawa si Sara Duterte. Tingin ninyo, magiging favorable with that display of character, lalong makukonfirm po na talagang ibaan niya itong mga taong ito. Hindi pinagsisisihan ang mga maling ginawa. So kailangan na niya ang ganitong uri ng mga tao madisiplina sa pamamagitan ng ICC. Nag-gets na niya, mga kababayan? Pero ulitin natin, sabi ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy when he is committing mistakes. Ituloy lang nila yung kanilang mga ginagawa na unbothered. Lalo pa, napakarami mga kababayan sa mga victims. Nadamay po mga bata. Yan o. Kita ninyo? Ito yung 3 years old. Ito 12 years old ito. Ang pangalan niya. Taga Binyan, Laguna. 12 years old student. Christine Joy Sailog. Ito 3 years old pa rin. Kathleen Maika Opina. Rodriguez Rizal. Diyan mga bata. Ilan lang ito. They are not just collateral damage. They are people, children, lives, lost lives. 7 years old, 5 years old, 4 years old, 5 years old. Tapos ito yung lumitaw bigla sa Inquirer report, sabi dito, a decade-old tweet by former presidential spokesperson Harry Roque lauding the Philippines' entry into the International Criminal Court in 2011 has resurfaced online
following the arrest of former President Rodrigo Duterte on crimes against humanity. Sabi niya, mga kababayan, at long last, the Philippines to be a member of ICC. Dispatch, murderers, torturers, beware. Di mo akalain di niya akalain, mga kababayan, ang tatamaan yung presidente niya mismo. Kita ninyo po kung paano gumalaw ang kamay ng Diyos mysteriously. Bakit po? Nagyabang po si Digong at ang kanyang mga kasama. They are proud people. Pinapakalinaw po ang sinasabi sa Bible. Yan po. Pride goes before destruction, and an haughty spirit before a fall. It is better to be lowly spirit with the poor than to divide the spoil with the proud. May katapat na sumpa, may katapat po na kalalagyan, destiny. Kaya sabi ni, tama din yung sinabi niya. If this is my destiny, so be it. So yun ang destiny niya. Siya yung gumuhit sa kanyang palad sa pagiging niyang mayabang, mga kababayan, in mocking God, insulting God, at pagiging very, very proud sa kanyang sarili. Ayun din ang nangyayari ngayon kay Sara Duterte at sa kanyang mga followers. Kasi pati nga po yung pati yung mga vloggers, may build up na po ng kaso yung NBI. Pero ayaw pa nilang tumigil. Si Marlica, winarningan na po ni NBI Director Jimmy Santiago. Imbes na manahimik si Marlica, lalong naulol. Sabi niya, kahit niya nasa Amerika ka, abutin ka namin dyan. Huwag na kayong magtaka, mga kababayan, isang araw, kung si Marlica, pusasa ng Interpol, kalad ka rin pabalik dito sa Pilipinas. Ginusto niya yan. Winarningan na siya. The writings on the wall, hindi niya nababasa. Tulad, mga kababayan, ni Sara, tulad ni Digong. Nandyan na yung writings on the wall. Ang tawag dito sa amin, dinulo-dulo pa. Ano yan sa Tagalog? Dinulo-dulo. Challenge niya pa. Puntaan niya kayo rito, sapaking ko kayo. Sipain ko kayo. Hindi niya magawa yung panipa. In-isolate siya, mga kababayan. Doon lang siya sa kanyang detention cell, naka-online, baka manipa kasi. Sigurado pong nakarating sa mga judges kung ano yung mga ginawa dito sa Pilipinas ni Digong, lalo yung sa Quadcom na gusto niyang batuin ng microphone, si Trillanes. Hindi iayaan yon ng mga judges. Kaya dyan ka lang niya sa detention cell, mag-isa ka dyan. Kita ninyo pa? At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.